Okay class, so here's my video for character texture tutorial. So I want you to open up your Maya and open your characters ready for texture. So ang pagkakaiba lang natin is I'm using 2007 Maya, which I guess konti lang naman ang diferensya sa 2016. So kung may mga tools kayong iba na makita sa video na to, well, parehas lang naman yon. Ang kailangan nyo lang gawin is hanapin kung saan yung tool na yon. And if you have questions, maybe you can post it down the thread of this video that I will be posting in our FB group. So okay, let's start. So kung papansin nyo, maliit lang yung screen na gamit ko, no? So to maximize our screen, we can use or we can press control space. Okay, so mapapansin nyo, lumaki yung viewport ko ng Maya. So control space lang or control space again to go back to the original UI ng Maya. So hindi naman natin gagamitin tong timeline. And well, kung gagamitin nyo to, pwede naman kayo mag-go back by pressing control space. Okay? So, here's my Croco now. Okay, so sisimulan ko. If hindi nyo pa nako-combine yung mga objects nyo, so mapapansin nyo yung akin, hindi pa siya naka-combine. So, para makita nyo kung paano siya i-combine. So, i-move ko lang ng konti ito. There. Paano pag ganyan yung model nyo, no? Nung may hati sa gitna. Or pwede natin simulan by, kunyari, tapos na kayo mag-model, final na yung model nyo, pwede nyo gawin ulit yung mirroring. Okay, so here's how. Delete nyo yung kalahati. And then, we go to Edit, Duplicate Special, press the box here, and then ganito dapat yung settings, okay? Geometry type instance, group under parent, translate 0, 0, 0, rotate 0, 0, 0, scale negative 1, 1, and 1. The number of copies is 1, and then that's it. And then press first the object that you want to be mirrored, then press apply. Okay. So, mag-check natin kung naka-mirror siya ng tama by going to vertex mode. And galaw-galawin nyo kung gumagalaw yung kabilang part. So, ibig sabihin naka-mirror siya ng tama. Okay. So, tapos tayo sa mirroring. What we will do next is combining them to one mesh. Okay? So, bago tayo mag-texture, kailangan na combine sa iisang mesh yung model natin. Okay, so anong gagawin natin? So, press nyo tong dalawang side, and then shift, right-click, combine. Okay? And then, para ma-stitch natin yung gitna, I want you to select the middle parts of your model, and then we go to scale mode. Press itong red na box para mag-meet sila sa gitna. Press nyo pa, tigain nyo. Then, once na wala na siyang move, okay, pwede na natin siyang i-merge. Okay?
So, wait lang ha. Check ko lang yung model ko kung tama ba. Parang hindi siya nakagitna eh. So, on ko lang tong. Okay, so hindi nga siya nakagitna. Ito kasi yung gitna natin, di ba? Move ko lang siya. And then, there. Move ko lang siya ulit para gumitna siya. There. Okay. So, para ma-check nyo kung na-stitch na siya, okay, hindi pa pala natin na-stitch. So, I want you to select all the edges and then Shift, right-click, merge vertices, the box one, and then I want you to apply 001 or 0.0001, then apply, then close. Okay? So, para ma-check natin kung na-stitch na siya, select natin yung mga gitnang face bago mag-meet yung middle. Okay, and then try nyo i-move. Okay, so naka-stitch na siya kung makikita nyo. Okay? So, since naka-stitch na siya, pwede na tayo mag-texture. Okay? So, magte-texture tayo by opening up our UV window. Okay? Or UV editor. So, minimize lang natin konti. Then, select nyo yung mesh nyo or yung object nyo. And then, bago natin galawin yan, I want you to go to image, then shade UVs. So, para makita natin kung sino-sino yung magkakapatong sa UVs. Okay, what's next? Oops. Okay, so before, na-explain ko na kung paano tayo magsisimula mag-texture by minimize, dito lang natin siya ilagay. We go to here, planar, select the box for the planar while naka-select pa yung object natin. Okay? And then I want you to follow these settings. Bounding box, project from camera, keep image with height ratio, insert projection before deformers, and then once na okay na siya, I want you to go to your front view. Okay, so kasi depende siya sa camera natin. Okay? Then I want you to click apply. Okay? So, mapapansin nyo na bago yung nasa UV editor natin. So, ginaya niya yung position ng UVs base sa camera view natin. Okay? So, how do we start texturing this? Kailangan muna natin siyang i-unwrap. So, in-explain ko before na para tayo magbabalat ng mansanas or ng orange, gagawin natin siyang isang 2D plane para ma-texture natin siya sa Photoshop. So, paano ba yon? So, kailangan nyo i-determine kung ano-ano yung magkakasama sa inyong UV space. So, for example, here, okay,
So, maliit masyado yung aking brush. So, kadalasan na magkakasama sa UV space is yung head. Okay. Yung head, hands, torso, then feet, then yung ibang details na nung character natin. Tulad ng tail, tong scales na to. Yan yung magkakasama. Okay? So, simulan natin ang aking model by unwrapping first the head. So, paano ba ina-unwrap ang head? So, i-determine ko lang kung hanggang saan yung leeg. Kahit wala naman leeg tong crocodile ko. So, select ko lang to para ma-isolate ko yung mga hindi ko kailangan. So, paano tayo mag-isolate? By clicking this icon, isolate select. Okay, so hinide nyo yung mga ibang mesh. So, click nyo lang yan para lumabas ulit. Okay? So, uumpisahan ko by maghahati ako sa leeg. Okay? So, na-determine ko na yung leeg ng akin. And yung head niya is hanggang dito. Okay? And then, once na-select nyo na kung ano yung ikakat nyo, we go to UV editor, then Shift, right-click, cut UVs. Okay? So, paano natin mag-determine kung nakat na natin yung UVs? So, we go to Shift, right-click, toggle, texture borders. Okay? So, napansin nyo, kumapal yung edges na nakat ko. Ibig sabihin, nakat na siya. And then, since nakat ko na siya, pwede ko na siyang ihiwalay sa UV, sa buong UV ko. So, zoom out lang ako. Gusto ko siyang muna ilagay dito para mailatag ko siya ng mas maayos. So, select ko lang itong isang face ng mesh ko. And then, go back ulit ako sa UV editor. And then, I will go to Control to UV again. So, magi-green to. Then, Control to Shell. Ibig sabihin nun, isa-select nyo yung isang body ng shell ng UV nyo. So, nakat natin siya dito sa leeg. Ibig sabihin, ito lang, isang shell na to. Itong nasa babang part, na other side ng cut is another shell. One big shell, okay? So, naselect na lang yung shell ko dito. And then, I can move it now out para mas mailatag ko siya ng mas maayos. Okay. So, while this is selected, I want to isolate yung mga hindi ko muna ilalatag. Okay, so I want to go to Shift. Okay. Go to Control. To Face. So, isa-select nyo yung faces lang nung selected UVs ko kanina. And then, sa isolate ko ulit. Okay? So, kita nyo, ito na lang yung pwede kong makita. So, pwede ko na siya ilatag na maayos. So, paano ba siya ina-unwrap yung head? So, kadalasan, nagka-cut tayo dito sa likod, sa batok, papuntang forehead. Okay? And then, kadalasan nagpo-form tayo ng letter T. Depende sa lawak ng head ng inyong model. Kung malaki yung head ng model nyo, siguro kung may mga edges pa dito, lalawakan nyo yung letter T. Okay? Para mas malatag siya ng mas maayos.
So, naselect ko na yung gusto kong i-cut. Okay? And then, balik ako sa UV editor. Shift, right-click again, cut UVs. So, kung mapal na naman yung edges, ibig sabihin is, na-cut ko na siya. So, what's next? Pwede kong ihiwalay yung lower jaw ng model ko. So, depende yan sa model nyo. Okay? So, kakat ko yung lower jaw. Well, before yung lower jaw, kung may mouth, inside mouth yung model nyo, sa akin kasi, minodel ko yung loob kung mapapansin nyo. Pwede ko nang ihiwalay yung loob ng mouth ng akin. Okay? So, there, there. Select yung mga gusto nyo i-cut na edges. Then, babalik lang kayo sa UV editor and then Shift, Cut UVs. Okay? So, paano ko isa-select yung loob na part? Go to Face. And then, since nakat ko na siya, bubuo na siya ng isang shell sa loob, yung loob na mouth area. So, go to UVs lang ako. Control to UV. So, isa-select niya yung UVs na naselect ng face ko. Then, to shell. Para ma-select niya isang shell, which is yung loob. And then, pwede ko na siyang i-move out. O, i-isolate ko muna tong head na to. Okay? So, what's next? So, pwede ko nang i-hide ulit. By selecting this, i-hide ko yung loob na bibig. Then, control to face. And then, isolate again. So, nawala na yung loob na bibig ng akin. Okay? So, magpo-focus muna ako sa head. So, kakat ko na yung jaw. Select, select. Then, balik ulit sa UV editor. Shift, cut UVs. Okay? So, nakahiwalay na to. Mapapansin nyo, nakat ko na siya dito. So, pwede ko na siyang ihiwalay by selecting this. Ihiwalay ko na yung part na to dito. So, select ko yung face dito. Ganun ulit. Since isang shell na tong nasa baba, go lang ako sa UVs again. Since selected yung face na to, sa lower jaw, control, to UVs, and then control to shell. So, makikita nyo, naiwalay ko na siya. Okay. So, pwede na nating i-unfold. I guess, pwede na nating i-unfold to. So, unahin natin to. Itong part na to. Control to UVs again. Then to shell. And then, Shift, Smooth UV tool. Para may unfold natin siya. And then, nakikita nyo yung dalawang box na to. Unfold and then relax. So, mag-zoom in lang ako para makita nyo kung paano siya, kung ano mangyayari. Okay. So, pag in-unfold natin yan, okay, nakita nyo na unfold siya. So, move nyo lang ng i-move hanggang sa move nyo. Okay. Then, pag wala na, and then hindi pa siya nalalatag na maayos, kung kita nyo may mga darker blue pa dito or purple, ibig sabihin may nakapatong pa na UVs. So, ang goal natin is mailatag sila ng ganito yung kulay ng UV nila. Ibig sabihin, wala na siyang kapatong. Okay? So, kung wala na akong mapiga, re-relax ko lang siya ng konti, and then, move lang ulit ng move ng unfold. Okay? Zoom out ko lang, okay? So, wala na naman ako mapiga.
Pero may mga nakapatong pa, magkapatong pa na UVs. Relax ulit. Then unfold. 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 Zoom out lang ako. Okay. So, pwede ko i-select yung go to UVs lang ako. Select ko lang tong part na to. Then tong part na to. Paano ko select yun? Select nyo to, then shift. Select this also. And then go. So, makita nyo nakalabas pa tong dalawang box. Re-relax ko lang to para hindi na sila magpatong. Okay. And then go to UVs again. Select ko to as a wool. Then unfold. Fold. Unfold. Nakita nyo mas nabawasan, di ba? So, select ko lang din ulit ito. Relax ko lang tong part na to para hindi na sila ulit magpatong. And then, try to unfold it as a whole. There. So, meron pa akong mapipiga. So, hanggang sa matapos natin to na hindi na sila magkapatong. Then, we will stop. So, select ko lang ulit as whole. Then, unfold. Unfold. So, konti na lang. So, siguro, konting piga pa na relax. Then, unfold. Fold. So, konti na lang magkapatong. So, pwede natin siyang i-relax ulit ng konti. Konti lang. And then, fold ulit. There. So, kung wala na kayong mapiga, ibig sabihin, yan ang pinakatolong latag ng UVs nyo. Okay? So, may isa pang way. So, Control Z lang natin siguro. Control Z lang ako. Well, sige, sa ibang part ko na lang ipapakita yan. Relax ko lang muna. Balik ko. Ay, okay. Nabalik siya sa dati. So, pag wala na kayo mapiga, ibig sabihin, tama na yon. Pero, kailangan walang magkaapatong na UVs. Tulad nito, meron pa rin. So, relax. Then, unfold. Konti na lang. Kapit lang kayo guys. Konti na lang. Tapos na yung term nyo. Then, there. Pero mapapansin nyo may magkaapatong sa ilong na part ng model ko. So, kailangan ko siyang ayusin. So, relax. Unfold. Relax. Unfold. So, I guess, sa part na to, pwede ko na lang siyang i-relax para hindi sila magkaapatong. Pero hindi ko siya ina-advise sa ibang parts. Kasi pag nirelax nyo siya, okay, mamaya makikita nyo. Okay? So, hindi niya na-form yung tama. Okay? Pero doon sa part na yon sa ilong, the best way na doon is yung relax. Okay? So, Control C ko lang to. So, tama na yung latag nito. So, ano pa yung isang way para mag-unfold? Well, pinadali na ng mga bagong versions ng Maya. Kung ikukumpara sa mga unang versions na ginagamit namin sa work. So, meron na palang option na ganito. Okay, so we go to unfold. Okay, select nyo muna yung UVs. Gusto nyo i-unfold again. Isang shell siya. Then we go to shift, unfold, then select the box. Okay. So, unfold 3D. Don't select the pack. Okay. So, pag in-apply natin yan,
Hindi siya gumana. Apply. Ayaw. Let me check it. Okay, so dito tayo sa legacy. Okay? So, i-uncheck nyo lang yung pack sa Unfold 3D and then we go to legacy. And then, ito yung mga settings na kailangan. And then, apply. See? Magic! So, na-unfold niya na yung part ng jaw ng model ko. Okay? Kung gusto nyo pang i-unfold, meron pa rin yung option na yon para ma-stretch pa siya na maayos. Okay? So, ito naman yung pwede ko siyang i-minimize lang. Nandyan lang siya. So, ito yung inner part ng mouth ko. Apply. Okay. Then, unfold ko lang siya ng maayos. Then, apply ko ulit. Then, unfold. So, lalakayan ko lang siya para makita ko na maayos. Pwede kayo mag-scale dito, ha? So, mapapansin nyo, hindi siya maayos. So, saan ko siya gagamit? So, basically, shape, then smooth UV tool again. Halo-halo lang yung pwedeng gamitin natin. Paghaluin natin dalawang method. Para, okay, relax. So, mamaya makikita nyo kung bakit kailangan natin siyang i-unfold na maayos. Dahil gagamitin natin siya ng UV checker. Yung boxes, yung ginamit natin before sa kotse. Pinakita ko na sa inyo yung before. Kailangan maayos siya sa boxes na yan. So, wala na ako magkaapatong na UVs. Pwede ko pa siya i-relax ng konti and then unfold ulit. Hanggang sa wala na ako mahatak. Okay? So, balik ko lang yung mga dati kong parts. Okay? So, okay. So, nalatag ko na siya. So, itong part na to is yung head. Upper head. So, tapos na tayo sa head. So, pwede na nating UVs muna tayo. Then, select to. So, tapos na tong part na to. So, saan naman tayo susunod? Well, siguro, ang next natin is yung hands. Usog na, cut natin yung hands. Okay. Cut. Again. Same procedure na ang ginawa natin kanina. From shoulder ako magka-cut. So, since nakat na siya dito, hindi ko na siya ika-cut. Diyan sa part na yan. And then go to UVs again. Select the hands. Control to UVs. To UVs, to UV. Then to shell. Okay. Pwede ko na siya ihiwalay. Same procedure dito. To shell. Hiwalay ko na siya. Okay. So, paano ba? Pwede ko munang i-hide by going to control. Control to face. I-hide muna natin yung ibang parts para makapag-focus tayo sa hands. Okay. So, paano ba kinakat ang hands? Kadalasan, mas sa tagong part, kinakat yon. Katulad na ito sa likod.
ikakat ko siya sa likod. Ito, dito hanggang dito. Okay? Para bumuka siya na maayos. Okay? So, cut UVs again, shift, then cut UVs. So, same din sa kabila. Cut UVs. And then, gamitan natin ang magic. Unfold. So, nakabukas na pala yung unfold option ko. Apply. Okay? Tama naman yung settings ko. Okay, tama. So, yan. Pwede ko pa siyang i-unfold. Yan, may magkapatong pa. So, shift, smooth UVs, unfold, relax. Makita pa ako magkapatong. Unfold, relax again, then unfold. Konti na lang, relax, then unfold. Okay. Masyadong malakas yung relax ko doon. Relax lang natin naman konti, then unfold. Maybe this part should be relax. Relax. Then as a whole, unfold. Okay, so ayaw niya pa rin. Okay. Sumobra pala ako dito. Pwede ko siyang stitch muna. Move and sew UVs. There. And then saka natin siya i-unfold na maayos. Unfold. Relax. Then unfold. There. Hindi siya magkapatong. So, ganun din dito sa part na to. Okay. So, isuko lang to kasi sumobra ako ng cut. Shift, move and sew UVs. And then, select. Then, apply. Then, unfold. Fold. Relax. May magkapatong. Unfold. Relax. Unfold. Okay itong part na to. Let me see kung may mali ako na-cut. So, relax natin to. Relax. Hindi ko siya masiselect ng ganito eh. Okay? So, select ko lang yung isang part. Control to shell. Move ko lang siya. Move. And then smooth UV tool again. There. So, wala na magkapatong na UV. Okay. So, we go again at the part of the legs, the two legs. Minimize ko lang to. So, kakat ko yung legs, matitira yung torso, and the tail. Cut, select, select, select. Okay, then shift, cut UVs. Then same sa other side. Cut UVs. Naisip ko, parang mahirap siya i-unfold sa detail na to. So, pwede ko rin i-cut tong part na to. Yung mismong paa. Okay? Kakat ko to. Mahihirapan kasi yung Maya. Pag masyadong komplikado yung geometry natin. Katulad nito, may extrude part siya dito. Extrude part. Magpapatong-patong yan.
So, cut din natin yung other side ng paa. Then, okay, mali. Cut UVs. So, try natin ihiwalay. So, ano ginawa ko? Go to UVs again by okay. Then, you can go to UVs by right-clicking on the UV editor, UV, then select Control to shell. Pwede ko na siya W to move. Ikaw din sa part na to. Control again. So, na-move ko na yung paa. Then the legs I can move also. Control to shell. Move natin sa side na to. To shell again. Move natin sa side na to. So, gusto ko muna mag-focus sa legs. Okay. So, punta na ako sa face mode nito. Control to face. Then, isolate na natin. So, makikita nyo may pata akong legs dito ng Pokemon. So, ganun din. Para malatag ko siya, I guess, ikakat ko siya sa tagong part. Okay, then cut. Then cut. Okay. Unfold. Press unfold option. Apply. Wait. There. Apply. Bago yung settings natin. So, kailangan ko na i-check. Then apply. So, hindi na siya nag-unfold na maayos. So, what we can do is to go manually, smooth. And then, move natin siya. Relax. Unfold. Okay. So, masyadong malakas. Relax. Unfold. Relax. Unfold. So, pwede ko siyang i-scale. Ang maliit. Then, shift, smooth UVs again. Unfold. Apply. Let's try this. Unfold. Kinaka-on pala yung pop ko. Ayaw pa rin gumana. Na-reset kasi. Ano nangyari? Okay, huwag na natin itong gamitin. Kung sa inyo, kung di siya na-reset, yan, go lang. Gamitin nyo lang siya. Pero may nangyari sa Maya ko eh. Okay. Unfold lang natin siya. Control Z. Relax ko tong part na to. Relax. Then unfold as a whole. There. Now. Okay na. So, ganun din dito. So, scale ko lang to. Scale. So, ito naman i-unfold ko. Hindi na gumagana i-unfold ko dito. Pause ko na lang. So, smooth. Unfold by there.
Oops. So, itong part na to, okay na. So, itong part na to, yung paa naman. Okay. So, same procedure lang naman every part. So, go to face. Isolate ko muna. So, paano ba siya bubuka na maayos? Imagine niyo lang kung ano yung mga edge na kailangan nyo i-cut. Kakat ko to. Okay, cut. Then, unfold na natin. Tingnan natin kung magagamit na natin unfold option. Null. Sira. Okay, so magre-rely ako dun sa isang unfold option. Unfold, okay. Okay naman siya dito. Okay. So, part. Okay na yan. Medyo bibilisan ko na tong part na to. Dahil since pare-pares lang naman ang gagawin. So, makikita nyo mag-i-espada na ako dito. Pag sanay na kayo sa tools, pwede na rin kayo mag-espada. Okay. So, face, shift I, to isolate. So, gusto kong i-cut, ihiwalay ito para ma-unfold ka na maayos. Ihiwalay ko yung tail. Cut UVs. So, hindi pa na-cut, kaya nasa-select na ito as a whole shell. So, check nyo rin kung nakakat nyo sila na maayos, okay? So, to UVs, to shell, there, I can move this out. Then maybe I can cut my torso here. Cut. Then, shell. Pwede ko siya i-move dito sa part na to. Then unfold. Smooth. Okay. There. Nakat ko siya na unfold ko siya na maayos. So, tail naman. Dito ako sa tagong part. Magka-cut. Cut. So, mapapansin nyo red siya, di ba? Ibig sabihin nakabaliktad siya. Kailangan ang UVs natin is blue or purple. Ito, tama to. Pag nakabaliktad siya, ganito ang kulay niya. How do I flip this? There, red. Ibig sabihin nakabaliktad. Okay? Ganito mag-flip ng UVs. Here, flip in U direction or in V direction. Okay? So, flip ko lang ng U. Okay? So, ito, flip ko lang siya. And then, pwede ko na siyang smooth UV tool again. Unfold. Relax. Unfold. 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 There. So, meron pa akong natitirang yung part na to.
Okay, Shift I or this one. So, select ko na lang to sa UV. Right click UV or control to UV to UV. Okay, hindi naman select ko maayos. Well, ito na lang naman yan. Select ko na lang siya dito. Then the 2 4 Shift I. Soften ko lang okay. Okay. So, ito na yung i-unfold ko. Pwede ko na siya i-cut sa gitna. Cut ko na rin ito sa gitna. Double click. Okay, hindi siyang double click. Ito muna. Cut. Okay, then to share. Fold. Ito naman. Share. Unfold. Okay. The same procedure lang naman yung ginagawa natin sa pag-unfold eh. So, kung complicated yung characters nyo, mahihirapan kayong mag-UVs. Okay, so unfold again. So, parang din dito. Share, unfold. Move ko lang siya. Okay, so last part ng fin. Pinakaulo. So, relax ko siya ng konti. Relax pa natin. Yun. Scale ko lang siya na maliit. Okay. So, meron pa pala akong titirang toots. Teeth. Well, I guess may mali ito sa part na to eh. There. So, dinelete ko. Ibig sabihin, may lamina faces ako. So, linisin ko lang tong part na to by selecting it, Shift, Clean Up. Ipapaklean ko na sa Maya yung lamina faces dahil mahirap linisin yon. So, pag may lamina faces kayo, Clean Up should be checked. Then, uncheck this. Lamina faces lang tayo. Okay, then apply. And close. Try natin kung nalinis na ng Maya. Delete. There. Pwede ko na siyang i-cut na maayos. Cut UVs. UV to shell. Smooth. Unfold. To UVs. To shell.
UVs, to shell, smooth uniform. And then sa part na to, smooth uniform. So, dito tayo sa kabila. UVs, to shell, uniform. UVs, to shell, UVs, to shell. So, for the last part of the puzzle. So, okay. So, pag na-unfold nyo na lahat ng part ng inyong character, what's next is to check kung pantay-pantay sila ng size. Okay? So, kailangan, ito lang yung gagamitin natin sa UV editor natin, di ba? Itong box na to. So, maybe we could scale this. Scale natin siya. Or, just select the wool. Command to UVs. Masaselect siya all. Scale ko siya. Or mag-move kayo mano-mano. Okay? So, to shell. Move nyo siya sa tamang position. Or may madaling way by selecting all or select here. Okay. And then control to UV. What happened? To UV, and then again. Control to UV, selected na siya all. Then we go to layout UVs para ma-layout natin siya na maayos sa UV coordinator natin na box na ito. Okay. Legacy ulit tayo. Prescale to world. Single or multiple objects non-overlapping should be circled also. Flip reverse. Uniform 90 degrees. None. Okay. So, apply. See? So, nakaayos na siya. Okay? So, kung ako yan, i-OC ko pa yan. Kasi may marami pa akong nakikitang space. Pag nag-work na kayo, ipapa-OC sa inyo yan. I-move nyo manually. Before nyo gawin yon, kailangan mo natin malaman kung tama na yan by going to Object, then go to Material, right-click on your object, Material Attributes, applyan natin siya ng tinatawag natin before na okay, nakita nyo na ito before. Open with Photoshop. No, not this one. So, nilagay yung akin. References from the web. Okay. So, nakita nyo yun kanina. Ito. Applyan natin siya. So, makikita natin kung tama ba. So, hanap lang kayo sa web ng UV checker. Type nyo lang yon UV checker. And then, makikita nyo to. And then, ito i-apply natin sa ating object. So, para makita natin kung pantay-pantay na sila ng
UV. Okay, control space bar, go to material attributes, control A, and then okay, nawala siya. Control A, material attributes. So, i-applyan lang natin siya ng image, desktop, crop now, this one. So, i-advise ko na mas maliliit yung gamitin nyo. Or pwede ko siyang i-apply. No, not this one. Anyway, siguro hanap tayo sa web. Okay. So, meron magbe-message sa inyo ha. Wait lang. Ay, hindi pala sa inyo yan. Close ko muna itong mga to. Okay. We go to UV checker. Hanap tayo ng mas magandang UV checker. I guess. Not this one, but few more. Ito. Try natin to. Save ko to sa desktop. Okay. So, i-apply ko lang siya ulit. Go to material. Okay, desktop. Where are you? This one, apply. So, okay. So, control space. So, dapat pantay-pantay yung box na ginamit natin. So, mukhang pantay-pantay na siya. So, ibig sabihin tama na siya. Okay? So, dito nyo rin ma-check kung may mga naka-stretch na UVs. So, pag hindi siya mukhang box, distorted siya. Itong box na to, mga box na yan. Hindi siya, kaya siya may letters and numbers. Para makita nyo kung naka-stretch yung numbers and letters, ibig sabihin, hindi pa na-unfold na maayos yung UV nyo. Okay? So, okay na siya. For me, okay na to. So, open lang natin yung UV natin. And then, tanggalin natin yung hindi na. Okay? So, we go to Polygon. Pupunta na tayo ng Photoshop, guys, ha? Okay, we are UV snapshot. I want you to size it as 1024 by 1024. Browse. Lalagay ko rin siya sa desktop. Pangalanan ko siya UV. Enter. Ito na. Wala na kayong gagalawin dito. Okay. Then, okay. Press okay. Let's see kung nasa desktop na siya. Pwede ko na siyang i-open sa Photoshop. Open with. Okay, may mali akong ginawa. So, break natin yung UV. Polygons again, UV snapshot. Okay, this one should be Targa. Image format should be Targa, okay? So, press OK. Punta na tayo sa Photoshop. Okay, wala siya. Na-delete ko ba? Let's go back. Polygon, UV snapshot. Kailangan naka-select yung mesh niya, okay? So, browse, desktop dapat. UV. Save. Then, press OK. Hopefully, nandiyan na siya dapat. There you go. Open this in your Photoshop. Okay, so close ko ang UV and minimize lang natin yan.
So, nakita nyo yung ayos niyan. Yan na yun. So, what will I do? Double click ko to. Gawa ako ng bagong layer. And then, kulayan ko ng white. Gradient tool ng white, yung layer na yon. So, may white na ako sa ilalim. And then, itong UV, lalagay ko sa difference. Okay? So, ang ginagawa ko is BG, white BG na to. Okay? Select ko to. Okay, so ito yung settings ng selector nyo. Magic Wand tool. Select kayo sa labas na UV. Okay, here. Select. Okay. And then, Control-Shift-I para ma-reverse yung selection. Then, gawa kayo ng bagong layer. And then, kulayan natin siya ng gray. Okay? Then, lalagyan natin siya ng kulay ng gradient ulit. Okay? So, i-hide ko lang yung UV. Pangalanan ko itong selector. So, pwede na natin siyang maset. Ito na yung magiging selector natin ng UV natin. Okay? Control. Para mawala tayo sa selection. Control D. Okay? Hide lang na. Ito, hindi natin ito gagamitin selector as a texture. Okay? Pang-select lang natin siya ng part ng UV natin. See? Okay? So, hide. So, sisimulan natin yung pagkukulay. Ito yung reference natin. So, mag-eyedropper lang ako. So, since mas marami yung blue, itong sky blue ba to? Okay? Siya yung magiging base color ko. Okay? UV. Okay, and then hide UVs. Select ko lang lahat to for control. Hide. Then gagawa na ako ng pan-texture layer. Ito yung blue. Kukulayan ko siya. Pwede ko na siyang i-save para makita na natin yung ano itsura niya sa ating model. Okay? So, pwede natin malaman kung ma-update yung yung texture natin. So, isi-save ko siya as save ko muna siya as PSD. Croconaw texture. Save ko siya sa desktop. Save ko siya sa desktop. So, before that, in-explain ko rin before. So, ito yung PSD ko. Yung folder naming natin. So, tandaan nyo, pag nag-apply kayo ng texture sa model nyo, nasa desktop nyo lang yung UV, ay yung texture nyo. Pag pinasa nyo yan sa akin at wala yung texture sa folder, okay? So, hindi ko yan makikita. So, makikita nyo yung Croconaw folder ko. Dito yung Maya, versions, references, then yung texture. So, dito ko ilalagay yung PSD. Okay? So, going back, ilagay ko na rin dito yung sinave ko kanina. And then yung UV, ilalagay ko na rin. Okay? So, hindi pa tayo tapos mag-save. Save natin to as Targa. Doon sa folder na ginawa natin, textures. Save. 24-bit pixels, okay. So, wait lang ha. Kunin ko lang yung aking
Kailangan ko pala mag-charge. Okay, so na-save ko na siya as Targa. Balik ako sa aking model. I-apply ko na yung na-save kong texture na Targa. Material attributes again. Control spacebar. Control A. Material attributes. Hindi siya lumalabas. Okay, later ka na. Later. Okay, so material. I-apply nyo lang yung ginagawa natin before. So na yan. Croconaw. Textures. Croconaw texture TGA. Then open. Okay, control spacebar. So nalagay ko na yung okay, so makikita niyo yung mga seam. So maybe kailangan ko kulayan na lang to sa wool as blue. Okay. Para mawala yung white. Then save ko rin. Save again as Targa. Save. Replace. Okay. No. Mali. Targa. Save, replace. Okay. So, para tayo mag-update ng ating texture by going to material. Okay, nagkakagulo yung maya ko Right click, material attributes. Double click nyo lang to. Itong sample. See, nawala na yung white. Na-update na kasi yung texture ko. Okay? So, going back to this, anong next detail na pwede kong ilagay is yung yellow. So, color picker ko lang. Going back, and then on natin yung UVs. So, anong part ba siya? So, kung mapapansin nyo, nandito siya sa torso, and then lower jaw. Okay? Lower torso. Babalik lang ako dito. Isa-select ko lang yung mga part na yon. Lower torso. Okay? Select ko lang yon, yung mga faces na yon. Siguro hanggang dito siya. Deselect ko lang to by pressing Control. Well, kasama na to. Okay? So, kasama rin yan. So, lower jaw is here. Then, kung makikita nyo, para malaman nyo kung nasan siya sa texture na ginagawa natin, yan, masaselect nyo siya sa UVs nyo. So, ito yung lower jaw. Nakikita ko, naselect ko to. Lower jaw ko to. Dito yung lower torso ko. Okay, so, yun lang yung kukulayan ko ng yellow sa aking texture PSD, okay? So, since may selector tayo, pwede ko select yung jaw. Ito lang sa selector jaw. Okay, so, gawa ko ng bagong layer. Yellow. Okay. And then, balik ako sa UV. Ito siya.
Okay. Balik ako dito. Selector. And then, siguro dito sa yellow. Okay. Reset. Since di naman siya lahat yellow, i-delete ko tong part na to. Delete. Ayaw. Control Z. I. Delete. Okay, so ano bang part yung harapan? So, pwede kong i-select yung harapan. So, nasa-select siya, di ba? So, okay, by going back here. So, tingin ko mali ito. Dagdagan ko siya dito. Ang yellow. Pwede ako mag-paint. Okay. Then, erase ko to. Hindi ko to kailangan. Okay. Erase. There. And then, gusto kong gayahin yung detail ng mga bilog-bilog na to. Pwede ko silang i-erase. Kasi nalaman ko na kung anong part siya, okay? There. And then, off nyo yung UV, save nyo ulit para mag-apply siya. Okay. Targa. Save. Replace. Okay. Going back to Maya. So, nag-update na siya kagad. See? Medyo ayusin ko lang yung pagkabura ko. Save ko na lang siya ulit. So, what's next is this, the red. Okay. So, anong part siya sa Maya? By selecting this. So, lumalabas din siya sa UV. Okay? Makikita ko na siya. So, balik lang ako dito. Gamitin ko yung selector. Select. Hide and red. Color picker. So, siguro yung kanyang teeth na rin. Kulayan ko na ng puti. So, yan sila. Selector again. Then hide, then as white. Control D. White, then save as Targa.
Huwag nyo rin kakalimutan i-save yung Photoshop nyo for some time. Okay. Tignan natin kung mag-a-apply na siya. Okay. So, since 2017 na to, nag-a-apply siya automatically. Kung gusto nyo siya i-apply ulit, i-double click nyo lang to. Okay? Itong sample para mag-apply siya. So, ano na lang kulang? Mata na lang. So, here's the trick. Para mas papadali kayo sa mata, ang gusto kong gawin nyo is dugain na lang natin, okay? So, pwede natin gawin is here. So, meron tayong Photoshop skills tinatawag. Gagamitin natin yon. So, pwede nyo siya i-cut. Kinat ko na siya. Lalagay ko siya dito. So, hahanapin ko lang kung anong part yung mata ng aking model. So, ito siya. Some parts sa UV. So, yan. Naselect ko na siya. Ito siya, di ba? Halata naman. So, apply ko lang siya. On ko yung UV. Okay. So, eyes. V. Salty. Pwede ko siyang i-warp. Okay. So, duplicate ko lang. Flip. Apply. Off. Okay. Control save. Save ko muna to as Photoshop para may backup ako. Save as Targa. Save. Place. Okay. And then go back here. There. Close ko na to. Hindi ko na ito kailangan. So, kamukha na ba siya ni Crocodile? Kawawa naman yung reference ko. Okay. So, there you go. Tapos na yung texturing. Kamukha na siya, di ba? So, that's how you texture. Basic texture tutorial. Okay, so, save nyo na to. Save. Save ko siya as MA. Version 5 na siya. Okay. So, last thing na kailangan nyo gawin is to make sure na nasa isang folder lang yung Maya file nyo. So, ito yung Maya ko. So, meron akong folder na texture. Sa Crocodile folder ko. And then, pwede ko na siyang i-zip. So, meron ba akong zip service dito? So,
Anyway, i-zip nyo siya as one whole folder. And then, here, compress. So, naka-zip. Or RAR, pwede ring RAR. Para yung tunog nung crocodile ko. Pag sumisigaw, RAR. Anyway, so, sa kanyo i-upload tong WAR nyo or zip folder sa Dropbox. Okay? And then, same procedure tayo. So, i-upload nyo doon and then mag-upload na ako ng album sa ating Facebook group. So, screenshot nyo muna yung inyong textured Pokemon and then upload the photo at the album, then paste the link. So, huwag nyo kakalimutan huwag i-send yung texture nyo, okay? Kundi, hindi ko siya maya-apply o matcheckan na maayos, okay? So, dito natatapos sa aking video tutorial for texturing your character. So, I hope na meron tayong natutunang bago. Thank you guys and goodbye.